So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin or year-end review na natin ang Samsung Galaxy A56 5G dahil sobrang mura na lang po nito ngayon sa online. Tara, pag-usapan natin. So yun mga J-Vlog, another A56 video na naman, and this time year-end review ang ating gagawin. So bibigay ko sa inyo yung bibigay ko sa inyo yung thoughts, opinion ko ngayon sa A56 based sa kanyang price ngayon sa online. Okay? So syempre yung mga review natin before based sa kanyang SRP, pero ngayon sobrang mura na lang po ng Samsung Galaxy A56 ngayon sa online. Again, available pa rin po ito sa official store ni Samsung sa mga malls, pero medyo mahal or iba yung price. SRP nga naman, di ba? Ang SRP po ng Samsung Galaxy A56 isa sa 26,000 pesos for the 8GB 256. At yung 128 niya is around 23,000 pesos. Pero ngayon, year-end mga ka-J-Vlog, sa online, pwede nyo makuha brand new, sealed, sa official store ni Samsung sa online, ang 14,000 pesos ang Samsung Galaxy A56 5G 256 po yan. So, 26,000 pesos down to 14,000 pesos. So, around or almost 50% off po ang Samsung Galaxy A56 ngayon sa online. Sobrang mura. Kaya i-grab nyo na yung chance yung makuha itong Samsung Galaxy A56 na mura dito sa ating View Products. Pag clinic nyo itong View Products natin, meron pong additional na discount. Bukod doon sa discount nyo sa shop, meron pang additional discount dito mismo sa ating video pag galing kayo sa ating video. Kaya pag dapat i-click yung link dito para ma-generate yung voucher na up to 1,000 pesos off. So I think sa online is around 15,000 siya. So less voucher natin, so almost around 14,000-ish pwede nyo makuha ang Samsung Galaxy A56 5G. Napakamura. Isa to sa pinakamagandang Samsung A series syempre na lumabas ngayon 2025. So early 2025 siya lumabas. At there's a rumor na ibabalik na ang Samsung Galaxy A7 series. So magkakaroon na ng A77. So next year, let's hope, 'di ba? At super excited ako makita yung A7 at yung A57. So yun nga, ito na yung perfect chance nyo kumuha ng Samsung sa murang halaga sa online mga J-Vlog. And syempre iba naguguluhan. Okay ba talaga ang A56? Bakit ba siya nag-sale? May problem ba? Ano ba? Hindi ba siya mabenta? Pangit ba yung specs? Bakit nila sinale? So dito sa ating video, sa ating year-end, bibigay ko yung opinion ko about dyan. And usapan muna natin yung display ng Samsung Galaxy A56. So sa A56 kasi when it comes sa display, isa to sa pinakamagandang display out there when it comes sa kanyang price ngayon na around 15,000 pesos. Meron siyang Super AMOLED display. So yung Super AMOLED display, isang advantage niyan sa karamihan or almost sa mga competitors niya na naka-AMOLED display lang or OLED. Syempre, Super AMOLED, mas maganda yan of course sa AMOLED display. Kaya yan yung isang buying factor ng mga consumers about sa Samsung devices. Parang ako, mahilig ako sa display quality na maganda or yung merong high quality display. Kaya ako, ang ginagamit ko ngayon is Fold 6, S24 Ultra, S25 Ultra. To be honest, parang nagustuhan ko na ang display talaga ng S24 Ultra and S25 Ultra compare sa iPhone 17 Pro Max and iPhone 16 Pro Max. Syempre, Dynamic AMOLED 2X display yon and LTPO. Ito, sa kanyang price range, Super AMOLED is huge advantage ng A56. 6.7, normal sa kanyang price. Around ganyan naman na usually nakikita natin. Punch hole, okay. 120Hz, okay na okay. At maganda pa sa A56 is maganda yung kanyang needs of brightness. So mataas din naman ang brightness na ma-offer nito, kaya no worries pag gagamitin nyo outdoor. Ayan, meron siyang feature dyan na parang tataas pa yung display niya. I think sa Fold, ayun, extra brightness. Ito. So meron, ayun, di na makita. Pero may extra brightness yan na malaking tulong of course, especially pag nasa outdoor kayo. So yan yung isang reason kung bakit din maganda or the best bilhin ngayong year-end ang A56. Baka naghanap nga kayo ng bibili nyo sa 13th month pay nyo, sa mga bonus nyo. Ayan,
longevity-wise, magandang i-recommend ang A56 dahil yung software niya, matagal yan masosupport ng mga OS update. And mamaya, later part na ating video, magbibigay ako ng mga photo samples din ng A56 5G para rin makita nyo yung camera quality ng smartphone na to. So, yun nga, longevity-wise, okay na okay siya i-recommend dahil panigurado matagal nyo ito magagamit, matagal ito masosupport ng OS update. Siguro, tansya ko Android 18 or Android 19, baka makasupport pa ang A56. Pero kung Android 17 lang, all goods pa yan kasi matik, sure na sure yan ma-update sa Android 16, Android 17, Android 18, baka, hindi natin sure, pero the best na ma-update siya sa Android 18, di ba? And kilala na si Samsung or talamak na si Samsung when it comes sa mga updates ng kanilang smartphone. Kilala na sila dyan na matagal silang magbigay ng software update even sa mga budget smartphone sila na which is napagandang ginagawa ng brand na yan. Na hopefully, magaya din ng mga ibang brands like Transsion, di ba? Transsion Company, Oppo, I think, and Vivo ay may mga track record na about sa mga updates ng smartphone sila. Pero Transsion, very maliit pa lang na update ng Transsion when it comes sa mga smartphones sila, even sa mga budget smartphones. So, yan yung isang ilalaban natin sa A56, yung magandang operating system na mapoprovide niya. Next, yung camera nga, tulad ng sinabi ko kanina, magpo-provide ako ng camera samples ng A56 5G. Pero yung camera nito maganda kasi for its price, usually din ang binibigay ng iba. Kasabi nila, dual camera, triple camera, pero useless yung mga camera. Dito kasi sa A56, lahat ng camera nito kumpleto, merong ultra-wide macro, and syempre yung main na napakalaking tulong when it comes sa mga devices na to. Napakalaking tulong dito sa smartphone na to, and of course sa mga consumers na gusto talaga ng isang smartphone na merong ultra-wide. Kasi to be honest, ang ultra-wide napakalaking tulong yan, especially sa mga content creators. For example, nagbi-video kayo, gusto nyo ng mas wider yung frame, malaking tulong ang ultra-wide camera system. Syempre, etong si A56, I think, iilan lang din naman ang nagbibigay ng ganitong protection sa mid-range. Pero meron na rin naman iba. IP67 water and dust resistant. So, ito po yung mga smartphone na legit na pwede pong masubmerge at water within 30 minutes and certain deep. So, IP67, 68, and 69, ayan po yung mga water-resistant na mga units na pwede pong masubmerge sa tubig. Kasi may mga iba na nami-mislead pa rin when it comes sa mga water protection na nasabi nila, water-resistant lang yan. Hindi mo pwedeng maluglog sa tubig yan. Again, tingnan nyo muna yung protection, tingnan nyo muna yung rating kung talagang suitable for that kind of scenario. Like yung yan, sa A56, pwede siya masubmerge sa water. So, pwede siyang gamitin for underwater shots, di ba? For example, magsiswimming kayo. Pero ayan, nakikita ko na naman na hindi daw nire-recommend ang chlorine sa mga smartphone, sa submersion. Yes, tama naman kayo. Pero for slight lang naman, pero pag saglit lang naman gagamitin, acceptable pa masubmerge sa pool. Kasi yung mga chlorine na yan, sinasabi nilang there's a chance na mag-corrosion yung smartphone kung nababad mo talaga ng matagal, na in-apply mo talaga yung 30 minutes ng fresh water sa chlorine, doon ang possible na makokompromiso ang loob ng device mo. Pero kung saglit lang naman, tapos tinanggal mo agad sa tubig, nag-underwater shot lang kayo, okay naman po yan. Kasi again, ginagamit ko na yan, ginagawa ko na yan since iPhone 7, A72, S20 Ultra, lahat, wala pong nangyaring any problems nung ginagawa ko yan. Dinadala ko pa nga sa pool ang mga iPhones ko, pero hindi ko binababad. Kunyari, pag mag-underwater shot kami, yan, picture, taas, tapos kunyari, wala akong bulsa, nasa gitna ko ng pool, lalagay ko dito sa ulo ko yung cellphone ko. Yan, hindi ko siya talaga binababad sa tubig kasi hindi nga pwede siya sa chlorine ng matagal. Pero again, with certain kind of scenario na saglit lang, acceptable naman po yan. So again, maganda rin malinawan kayo about sa mga IP rating ng smartphone, especially sa mga water resistant or waterproof. Syempre, maganda pa sa A56 yung battery. So 5K mAh battery capacity siya, sabihin na iba nga 6K, iba nga 7K. Ang maganda naman sa Samsung, meron siyang software optimization when it comes sa battery na yun nga, meron siyang device usage pattern. So, pag pinag-aaralan niya pa yung pattern ng paggamit niya sa smartphone, tapos gumagawa siya ng way para makatipid sa battery. So, yan isang malaking tulong din sa Samsung devices, especially the A56. So, matagal din naman siya malobat. Nakapaglaro na rin ako dito. And even the S24 Ultra, ang daming feature ng smartphone na yan. And the Fold 6
Ang daming feature nito, 5K mAh din yung 5K mAh din yung S24 Ultra, pero matagal sila malubat. Yes, 45 watt fast charging rate din ng A56, pero wala po yung charger out of the box. No worries, meron ako marirecommend na charger, 30 watts, 20 watts, dito sa ating product link, Anker, Ugreen, or Romos. So, yung mga ganyang charger is around 500 pesos lang, na napakamura lang. Huwag na kayong bumili ng mga branded like Samsung, kasi usually nasa 1,000 plus yan, na dalawang charger na ang pwede nyo mabili. So, syempre, dito sa video na to, habang nagre-review tayo ng mga devices, nagre-recommend tayo na makakamura ang mga consumers natin, di ba? And ito pa isang nagustuhan ko sa A56. Yung ano niya, yung design niya. I know it's minimalist lang yung design ng A56, pero may dating eh. Pag ginamit nyo to, talagang ma-attract kayo sa design niya, especially the camera part, kasi very identical siya sa mga camera ngayon ng Fold. At glass ang kanyang back cover, na which is okay na okay rin mga J-Vlog. So when it comes sa design and aesthetic, maganda yung A56, especially yung color naman na ma-provide. Yung white is very clean tignan, yung pink very aesthetic rin siyang tignan, and yung black more on serious looking yung device na yan. So yun mga J-Vlog, ito na yung perfect time bumili ng A56 dahil sobrang mura. Ang laki po na madi-discount nyo ngayon sa online. Huwag na kayong bumili sa official store nila sa mall dahil yan ang kanila SRP. So siguro magbababa lang ng 2,000, may promo or something. Dito sa online, sobrang laki po na matitipid nyo. Dito na lang kayong bibili sa ating View Products dahil pag dito kayo bumili sa ating View Products, official store naman po yan ni Samsung. Pero meron po ma-generate na special voucher para sa inyo, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. So again, definitely maganda siya i-recommend sa inyo about sa kanyang chipset. Okay na okay rin naman ang chipset niya for gaming. Na-try na rin natin siya for mga heavy games. Genshin, WoW, ayan. Meron mga few frame drops pero manageable. Kung MOBA games lang naman ang lalaruin nyo, okay na okay yan. Wala namang any problems. So yun mga J-Vlog, hopefully nakatulong to sa inyong buying decision. Ngayong bibili kayo ng smartphone ngayong year end ng 2025.